Kaswabe, what we have here is the Jeep Wrangler Rubicon. At nais ko munang pasalamatan ang iCats Motors. Ang unit pricing niya nasa 5.7 million pesos na. Hindi na yan biro mas pinamahal pero pinatindi, pinateki at mas brutal ang ating Wrangler ngayon. Sa lahat ng information, lagay ko na lang dyan kaswabe sa pin comment below. Anyway, since 1941, this is a living legend, being the top tier off-road vehicle na most recognizable ito kaswabe. Sa pagiging off-road beast nga pala niya, this one can tackle all challenging terrains. Paborito niya yan. Kahit magpunta tayo ng underworld, kayang-kaya niya yan. Pambundok, pandagat, pambaha, pang all-in na to kaswabe. Ang market nga pala nito ay syempre yung mga naghahanap ng Land Cruiser, mga Defender, Toyota 4Runner, pero ang rival talaga niya ay yung Ford Bronco. So on this video, i-check natin kung ano ang mga design, technology, options, anong pinagkaiba niya sa isang sport because this one is the Rubicon na top trim level. After that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang dynamics ng kanyang driving experience. Suwabe, let's begin! Yan, sakto, pababa na yung araw. Ang init kasi, wala tayong nasisilungan dito Open na open. Ngayon, ito ang Wrangler Rubicon. Ang kulay niya ay Sarge Green. This is the inspiration of my Chevrolet Camaro. For 2024, hindi pa ito kaswabe 2025 kasi inuubos mo na nila yung units. They don't wanna call it 2025. At least being transparent, di ba? And meron nga pala itong discount once na magpapa-reserve tayo around 200,000. Ito kasi naging blacked out and kung mapapansin natin, malaking opening siya. Of course, may mga design elements siya rito ng 7 slotted grills kasi yun yung pinaka-iconic sa kanya. So ano ang mas gusto mo? Yung ganitong version or yung nakaraan? Para sa akin, I think medyo mas lamang yung nakaraan kasi mas iconic nga pag nakikita natin. Ito kasi all blacked out na. Pero syempre, kung magkakaroon ka ng attention to details, makikita mo naman yung 7 slotted grills natin. Yung bonnet, very strong and powerful ang appearance kasi meron kang parang scooping dito. Dual vents, and ito naman for the washers kasi yung front windshield, pwede natin ipatong dyan. So may mga mechanical bits ka lang na aayusin dyan. Hindi ko na ide-demo yan kaswabe at baka pagalitan tayo. To open the bonnet, ito yung mga hood lock pins natin magkabilaan. Iaangat lang natin yan. Ito naman, flared fenders. Meron kang DRL, kasabayan ng mga halo natin na ilaw dito plus the projector bulb. Doon dati sa outgoing, meron siyang parang Easter egg ng 7 slotted grills. Pero halogen lang yon kasi ito naging projector bulb na wala ka nang pagpupwestuhan. May camera and yung front bumper natin madumi kasi nagpicture ako dyan umupo ako dito. Ultra rugged naman kasi yung Wrangler natin kaya bagay na bagay dyan. Pinag-isipan ko kung ikakarwash ko pero sabi ko galing naman siya sa natural habitat kaya hinayaan ko na lang na ganyan. So pag susoli ko, dun ko na lang siya ipapa-carwash. Meron kang dalawang recovery hooks. I don't know kung sa sport ganyan because this is the Rubicon. Tapos auxiliary lights sa ating lower bumper. Yan, ang daming ilaw niya, no? Active nga pala yung high beam natin. Ayun ang mas nagpa-okay dyan. So sa measurement naman, 34 inches yung wading depth niya, 12.9 inches yung ground clearance, approaching angle is 47.4 degrees, and departure naman is 40.4 degrees. So you have the Rubicon decal dito, and yung gulong natin malaki, kaya niyang i-absorb lahat ng mga dadaanan natin ng mga speed bumps, malalalim na potholes. So komportable sobra yung ganyang gulong natin. 285, 70 and R17 BF Goodrich yung gulong natin and machine finish na aluminum wheels yan. With syempre pinartera natin ng high performance na mga suspension. Yung damping system natin nandyan. Ito thrill rated 4x4 exposed hinges because pwede natin kalasin ang ating mga side shield door panel pag gusto mo magkaroon ng freedom mode. So Jeep Wrangler and rock rails natin, syempre protection yan for the underbody. Hindi yan stepboard kaswabe, okay? Solid na bakal yan.
mas mahaba nga lang talaga yung pinto kaysa dito. Kaya medyo pagpapasok tayo rito, very narrow lang siya. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. We have 3-piece na hard top kasi yung sa harap, pwede natin kalasin to. Ito yung pinaka-challenging kasi parang sinabi sa akin, it will take you 2 to 3 hours kasi may mga wiring pa yan na kinakailangan tanggalin pag gusto mong maging naked yung Jeep Wrangler natin. So the fuel door cap is here. May disusi siya, syempre baka mabalaho or kung ano man pumasok dito ng mga any na tubig, liquid. So hindi natin alam kung saan tayo nakakarating kasi ako hindi pa naman ako owner ng mga pang off-road na SUV. Dito naman sa likod yung extra wheel and tire natin, the third brake light is there. So LED yung mga rear tail lights. Then this is your tow hook. Siyempre pag may tutulungan tayo na balaho, black yung mga handles natin and even sa door panel. So pa-sidewards ang pag-open nito, kinakailangan fully open siya kasi pagbubuksan natin yung rear windshield. Ngayon, yung sukat ng mga I-dimension ng mga Wrangler natin, di ba? Nandiyan yung 2-door, 4-door, yung wading depth, and yan. To open, angat lang natin yan. So the space behind second row is 898 liters ito. Behind first row naman, pag syempre binaba natin to, yun yung headrest, tapos ready na yan. Itutulak mo lang ganun. Okay? Basta na-fold down natin lahat ng mga seats. Then, ito yung skeletal framing ng ating Wrangler with a very big or massive na subwoofer Alpine. Ito yung ilan sa mga kagamitan natin. May mga chairs ako dito pang off-road, di ba? So, tie points is here, magkabilaan lahat. Sa ilalim naman, yan, bolts natin, dyan nilalagay, door hinges, ito naman sa roof, tapos sa windshield, may another na storage siya sa ilalim. What else kaswabe? Yan, pag isasara na nga pala ito, ganyan lang natin, alikabok ko, tapos tulak mo lang to. Yan, make sure na tama hindi pwedeng nauna to tapos ito. So, punta naman tayo sa kanyang powertrain. So, beneath the skin of our Wrangler Rubicon is a 2.0-liter turbocharged petrol engine. This makes 268 horsepower and 400 Nm of torque. Mated siya kaswabe ng 8-speed automatic transmission. And syempre, it's up to you kung 2-wheel drive or 4-wheel drive. Pag gusto mo lang makakuha, yung kanyang launch mode ng 0 to 100 is nasa approximately 8 seconds. Pero ang most powerful na Wrangler Rubicon is equipped ng 6.4-liter V8 and that one is the Rubicon 392. Alam ko yun yung final edition na sinasabi nila. Ang 0 to 100 nun parang sports car kaswabe na nasa around 4.4 seconds. Check naman natin yung interior. Pag sasakay ka lang dito sa backseat natin, kailangan pa-sexy ka ng konti. Yan, ganyan. Ililiyad mo yung puwet mo. Kasi konti lang yung space na nakukuha natin dito. Unlike sa driver cockpit, mas mahaba yung pinto. Okay? Dito, mas narrow siya ng konti. So, mid-size ang ating Jeep Wrangler. Kaya kung makikita mo,
ang spasyo na nakukuha natin, sakto lang naman. Hindi labis, hindi rin kulang, pero okay pa rin. So dito sa skeletal frame natin, nakakabit ang ating mga speakers, magkabilaan ito kasi 2 plus 3, then Alpine nga pala yung sound system natin, which is very nice kasi yung pinatugtog ko, more on bass talaga siya. So ikaw na lang bahala, titimplahin mo kasi dadagundong talaga to. Kasi lakas ng bunganga ng jowa mo na dumadagundong. Biro lang. Cargo net sa driver cockpit, and meron siyang dual na parang sungay na pwede mo pagbitinan ng extra na gamit natin pag ayaw mong ilapag. Sa gitna, meron tayong 115 volts or power outlet, USB Type A and Type C. So meron kang 4 na slot dito para i-open yung windows kasi nandito rin sa gitna. Okay, very little lang yung window kasi ito, yan, hindi siya nagagamit. Nakaganyan lang talaga siya. Okay, sara natin kasi ang init eh. Meron din tayong mga pin lights. Ang dami, dalawa na naka-facing sa driver cockpit natin pero sa likod nga nang gagaling. Ito naman nasa harap, tapos meron ka rito. Okay, kasi pag tinanggal natin yung mga modular na hardtop, kinakailangan meron pa rin tayong pwedeng gamitin na ilaw. 3-seater ito, leather siya with red stitching. And ang headrest ay natatransform into a cup holders. Meron kang dalawa, pwede mong paglagyan ng phone dito sa gitna. Okay, pwede rin dito, may added slot ka. I mean, pwede nakatayo, pwede rin nakaganyan. Pero ewan ko lang kasi baka tutumba-tumba yan eh. Nahanap ko lang dito kasi before, dun sa mga pre-facelifted na Wrangler, meron kang added na mga slots na pwedeng isabit dito. Parang yung style niya banig ng konti na pwede mong pagsabitan ng mga, nyari, ballpen, meron kang itali, pero ngayon nawala na siya. Okay, naging hard plastic na yung likod. Moving on, dito sa ating driver cockpit kaswabe, mas mahaba ang pinto, mas madaling pumasok dito, pero once na umupo ka, mapapansin mo, kinakailangan medyo pa-sexy yung pwestuhan ng mga paa mo kasi konti lang and very limited yung nandito. Probably yung mga components dito sa baba, kaya mas naging slim and sexy. Dito sa footrest natin, and A pillar, B pillar, ay dashboard, meron kang grab handle para pag nasa underworld tayo, kayang-kaya mong suportahan ang sarili mo. May mga speakers tayo dito sa gitna, and even sa glove box compartment katabi niya. That's why maliit lang yung lalagyanan natin dito sa compartment sa harap. One of the tiniest na space. Yung upuan nga pala, dati ang natatandaan ko is manual adjustment, pero ngayon powered yung mga seats natin. 4-way adjustment ito with lumbar. Center armrest, meron kang dalawang lalagyan dito sa ibabaw at sa ilalim. Meron kang mga USB Type A, the cup holders. Malaki-laki naman kahit papano, kasya to, okay? Yun. Pero problema, nga pala, dito sa door panel natin, naka-cargo net lang yung pinaka-door bins. So pag nilagay mo yung mga mabibigat na bagay, baka ang tendency malaglag. Tapos pag isasara mo naman, tumatama sa legs natin dito. So yan, maninipis lang ng mga gamit yung pwede natin ilagay. Kasi pag tinanggal mo yung mga door panel, how to open the windows is nasa center console natin. Yan. So dito sa gitna, meron ka lalagyanan ng phone, pwede rin yung susi natin, and even yung mga available cash natin, pwede mong i-organize dito. Kasi usually, di ba, nilalagyan natin ng phone yan. Tapos yung knob shifter is leather wrap, and meron siyang wheelie, tapos mukha siyang hand grenade yung itsura niya. 4x4 settings is nasa left side kasi by default, naka 2-wheel drive tayo or rear-wheel drive. Nandito ang 4 high, 4 low. Ang pinagkaiba niya when it comes sa sport, kasi Rubicon ito, meron tayong front and rear locking diff. Disconnection ng sway bar is also here. Meron tayong off-road plus. Hindi ko alam kung meron sa sport nito, pero here, meron siyang additional. And yung mga auxiliary switches natin, pag marami pa tayong ilalagay na accessories, and I do believe na pag meron kang Jeep Wrangler and 4Keep, talagang magagamit mo yan. So dito sa gitna, may media tayo, USB Type A and Type C. Yung mga windows natin, nandito ang controls. Physical switches, ang dami, it's super busy rito pero bagay na bagay. At least meron tayong infotainment na 12.3 kasi dati mas maliit yan. Ngayon, mas marami na tayong pwedeng makita ng mga information sa mga off-road data natin. Super responsive naman ito. Gusto ko lang baguhin dito is yung camera resolution, sobrang labo. Kasi labo ng pinag-usapan nyo ng jowa nyo kung paano kayo magplano, tapos ang ending, wala rin pala.
So wala akong hugot ha. Kumbaga dinadagdag ko lang sa inyo para makarelate kayo lahat. Ang labo, wala lang siyang 360 surround view camera. Sana sa Rubicon, sa Sport okay lang. Pero Rubicon sana, nagkaroon sila at least ng enhancement. So heated yung mga seats natin. Wala tayong ventilation and even yung steering wheel natin, mainit siya. Mechanical handbrake is here. O at least feel natin yung pagka-classic ng Jeep Wrangler. Well, ang comment ko lang, pag wala kang shelter ng Jeep Wrangler, tapos, kunyari, nababad sa araw, biglang sasakay ka, ipapa-aircon mo. Yung other na mga automobile kasi naka-fabric, mas mabilis yung cooling nila. Pero ito kasi, wala kang fabric dito. I hope, hindi kasi ako owner eh. Baka merong aftermarket na pwedeng ilagay dito. And yung mga modular top kasi natin is made from carbon fiber. So, medyo yung init niya, na-absorb talaga, and pag sumakay ka, akala mo, nasa oven ka. Nasa oven toaster. So, mas mabagal yung pag-cooling niya once binuksan natin yung AC. Pagtatanggalin nga pala ito, hindi ko na i-demo kaswabe, pero yung mga pins natin, actually, ikot mo lang. Ang dali lang. Okay, unlock mo lang. Okay, yan, unlock mo. Unlock mo, then pag inangat natin, ayan o, nakakalas na kagad siya. Yan. Pero ayoko na gawin kasi mag-isa lang ako rito eh. So, lock ko lang, lock, and lock. So, gagawin mo lang yung same procedure, pero dito sa likod nga pala, I think kinakailangan mo ng mga extra hand kasi maraming wiring na tatanggalin eh. Pero dito sa harap, ang dali lang tanggalin ito for freedom mode na tinatawag nila. Transfer naman tayo kaswabe dito sa Manibela. Okay, tilting and telescopic. Malaki-laki na rin yung na-adjust. Oh, tapos yung settings ng ilaw nasa left side. Wala dito sa mga stocks natin. Okay, ang titigas nito. Yun yung nagustuhan ko, parang feeling macho talaga. Yung magta-turn ka lang ng left or right, talagang pumipitik siya. Hindi siya katulad ng ibang sasakyan na malambot. Then yung steering wheel natin, leather wrap with red stitching, ang ganda. The switches, yung mga cruise control natin nandito, 2 meter tayo, tapos mas malaki siya. Kasi yung dati, few inches lang when it comes sa driver gauge cluster. Pero ito, I think nasa overall lahat ng lapad nito, siguro nasa 7 or 8 inches. Plus, yan, sun visor natin, actually pwede mong, ayan, i-sidewards tapos na-extend. And we have vanity mirror with vanity lights. And importante, kahit nasa driver tayo, meron kang grab handle dito. Kasi some other na mga SUV, they don't offer yung ganito. Meron sa A-pillar. Pakita ko naman sa inyo ang ating test drive impressions. Kaswabe, available na nga pala yung merch natin. And kung nakikita nyo naman yung mga brands na tumulong sa ating channel, para marating natin kung nasan tayo ngayon, get one now and i-message mo lang ako sa aking contact information. Nandiyan yung Instagram ko, Facebook, or personal number ko sa Viber. Anyway, we are driving the 2024 Jeep Wrangler Rubicon. They have discount once na nag-purchase ka kasi ilalabas nila yung facelifted na 2025. So around 200,000, not bad. At least brand new pa rin. Yun nga lang yung registration niya is for 2024. Ngayon, sustainable naman ang isang Jeep Wrangler as an everyday ride, pero kinakailangan hindi ka lang aaray sa gasolina kasi para kang nagda-drive ng V6 na sports car, kasi yung sa akin naturally aspirated engine, which is eto naman naka-turbo, pero ang konsumo nito nasa around 6 to 7 kilometers combined na yan. Nag-off-road, on-road, traffic, bumper to bumper, dumaan ang Holy Week, ito yung ginagamit natin kaswabe. Nakita ko lahat ng experience sa kanya. Pero ang pinakamasaya nito kasi kung capable ka naman at hindi ka aaray sa gasolina, which is malabo naman yun kasi 5.7 million pesos nga ito eh. Malamang meron kang other cars. Pero again, pag naghanap ka nga ng pang off-road, ito yung perfect, ito yung pinakahari. This one is the off-road beast and pinaka-choice and option ng mga off-road enthusiasts. Dinala ko sa bundok to, walang ka-problema kahit magbabilis ka na driving. Akala mo, sailing on a speedboat ka lang. Once na naka-high speed ka, very planted yung mga gulong natin kasi ang laki di ba? All-terrain tires, tapos 35 inches. So kapit na kapit, hindi ka mag-worry talaga. Super confident ka, mag-enjoy ka at hahalakhak ka. Pag ibinaba mo naman sa on-road, yun lang, hindi lang siya ganun ka razor sharp katulad sa off-road. Pero we are also capable here
Pero napansin ko sa kanya, pag nasa 100 kilometers per hour ka na, medyo yung makina niya talagang nagro-roar, ginagawa niya yung best niya. Kumbaga, whatever it takes talaga mararamdaman mo. And some other, syempre na mga crossover or mga mid-size SUV, once on 100 kilometers, alam mo, it can go farther pa. Ito kasi, well, the top speed is 155 kilometers per hour, pero wala, isipin natin kung para saan talaga siya. Pero ang astig niya, ang ganda ng pogi meter nito, lahat napapatingin talaga. Hindi pa tayo tinted, so di ba parang ang sarap iyabang. That 8-speed automatic transmission runs very smooth. Yeah, nag-accelerate tayo ngayon around 110 kilometers. Napansin ko rin pag nag-drive ka rito, yung mga bubong na lang ng sasakyan yung nakikita mo. Even kahit mga mid-size SUV, kahit hindi pa ito na-lift, ang tangkad-tangkad niya. Front windshield, hindi lang ganun kalaki, pero still, yan, mo pa rin makikita mo lahat. And ultra rugged yung mafe-feel mo kasi aggressive yung mga vents natin. So sa manibela natin, it has a nice feel with the red stitching. Hindi lang siya ganun ka razor sharp once na nasa road tayo. It's kinda playful ng konti. Kunyari, tatanggalin ko yung kamay ko. Medyo malaro siya. Unlike other ng mga SUV, pag tinanggal mo yung kamay mo, mas maasaan mo talaga siya when it comes sa off-road. So ako, kung tatanungin mo ako, gusto ko pa bang mag-drive ulit ang Jeep Wrangler? Hindi ito yung sasakyan na na parang, uy, pag natapos na, okay na yan, at least sa experience ko. Pero ito, nakaka-inlove siya. I mean, yung experience na nag-off-road, and alam mong ito yung choice ng mga enthusiasts, babalik-balikan mo talaga siya. Ako nga, parang may mga gusto pa akong gawin, kaya lang, wala na choice, kinakailangan, sorry ko na sa Jeep, sa iCats Motors. I hope, ikaw rin ma-experience mo ang isang Jeep Wrangler, which is, nagkaroon talaga siya ng malaking inflation kasi yung nireview ko dati 4M lang, pero ngayon nasa 5.7 million pesos na. Pero masarap, pang bonding talaga sa family. Maasahan mo, lalo na yung yung mga panel natin, i-pop up mo yung hood, i-drop mo yung door panel, and you are living the Jeep life. Yan ang gusto ko ma-experience next time, kaya lang matrabaho yan. Yung mga modular hardtop natin, mahirap tanggalin. So tingnan natin. So maraming salamat. I hope i-check mo yung mga other videos natin, and abangan natin yung Ram Rebel kung makukuha natin yan in yung Jeep Cherokee. Maraming salamat. God bless. More power, more performance.